Kilala ang bulaklak na Narcissus dahil sa angkin nitong ganda. Ngunit, sa mitolohiya ng mga Griego, kilala ito bilang simbolo ng pagkabanidoso dahil ito ay pangalan ng isang lalaking namatay dahil sa kanyang kagandahan. Namumukadkad na parang bulaklak ng Narcissus ang pagiging conscious sa sarili ng kasalukuyang henerasyon. Mapababae man, It started with face powders, ganyan. Tapos hanggang nandun na yung blush on, cheek tint, ganyan, lip gloss, in the works. o lalaki. Monthly yun, nagpapa-facial ako. And monthly din, pedicure, and I visit the parlor. Papaayos ako ng buhok. Tapos, everyday may mga nilalagay ako sa katawan. Ang iba'y mahilig magpakuha ng litrato. When I feel like I'm beautiful. Hindi, honestly, when I feel like I'm parang, ang ganda ko ngayon, go, picture na. Habang malinis lang talaga sa sarili ang iba. Fixing myself or yung parang nag-aayos nga, it's more on practicality, not more on looks. Kahit daw di naman kalabisan ang kanilang mga ginagawa, sila ay nababansagang vain ng kanilang kapwa kabataan. Ang pagkabanidoso ay naituturing na luho o ugali ng isang taong masyadong mapagmataas sa kanyang sarili. Madalas, ito ay may kinalaman sa itsura at itinuturing na negatibo ang matawag na vain. Pero ngayon, hindi na ganito ang kahulugan nito sa karamihan. Parang expressing yourself lang. Hindi ko na-consider na vain yung sarili ko kasi nga, kikay lang ako. Kasi kikay ka, makeup ka lang, maayos ka lang sa sarili mo. Pero pag sabi kasing vain, parang sobrang in love ka sa sarili mo. Ang ibang itinuturing na banidoso ay nababansagang maarte at camhor dahil sa hilig nilang mag-ayos at magpakuha ng litrato. Minsan naman, ang mga lalaking banidoso ay napagkakamalang bading. Hindi naman sila everyday nakakakita ng mga lalaking, like say, nagpapa-facial, mga ganun, na may kulay yung toenails, di ba? So, ayun, baka napagkamala nila kami din. Mas normal lang na babae nagpapaganda. And sa lalaki kasi, tingin nila mas dapat na simple lang ang lalaki. Yung natural lang sa kanila. At dahil sa kasalukuyang teknolohiya, pinakamadalas na matawag na vain ang mahilig sa self-picture taking at nag-upload ng mga kuha nila sa internet. For me, it's not vanity, no? Yung pagpipicture sa sarili. Kasi marami na tayong cellphones ngayon na may camera. So, kung nandyan lang siya sa tabi mo, ano gagawin mo, diba? So, mag-picture ka. Simula nung nagkaroon ako ng camera. Kasi dati, parang, syempre, hiram-hiram ka lang. Pero pag nagkaroon ka na talaga, sige, kahit saan na yan, go. Bukod sa teknolohiya, may papel din daw na ginagampanan ng media kaya tumitindi ang obsession sa pisikal na anyo. Nowadays, diba, sa dami-dami ng mga product endorsers, ng mga sikat na artista, ang dami-daming products na lumalabas para pampaganda, pampabata. Accessibility ng mga products, napakadaling bilhin. It's what they see in TVs, sa mga artista, ito, nagpapapalit ng ganito, parang magiging maganda. At syempre, nariyan din ang impluwensya ng barkada. Belonging is actually yun eh. Kung saan ka anong group ka na meron, isang malaking factor yon. So, influence ng peers mo. Isa na pedicure talaga. Pero, biglang yung mga friends kong guys, nagpagandahan ng toenails. E di napilitan para in naman. Nagkakaroon din naman daw ng positibong epekto ang pagtuon ng kabataan sa kanilang mga itsura. Maganda yung tingin mo sa sarili mo sa harap ng ibang tao. So, minsan it boosts your self-confidence. Nagagawa mo na yung dapat mong gawin. It's more of appreciating what you have and showing it to others na I've got something. Dealing with other people, mas may confidence ako na makipag-usap sa kanila, makipag-mingle sa kanila. People take me seriously. Parang hindi lang ako basta-basta. Siyempre, pag nakakita ko ng pictures ko, wow, ang ganda ko, or nagkaroon ako ng tamang angulo na ang sexy ko, parang, siyempre, magiging masaya ako kasi kaya ko maging maganda. Siguro naisip nila na
Pag ikaw ay maganda, accepted ka sa society. They want to boost their self-confidence because it's affecting how they relate with other people. Sometimes they don't have friends, parang hindi sila gusto ng ibang tao because they don't look good. We focus on their strengths. For example, in their attitudes, in their kung magaling sila sa arts, magaling sila sa school. I'm contented with my look. Though, syempre, I want to look better. That's why I jog every day kasi I gained weight. Mga tao natatakot sa akin. Pero minsan daw, nagiging mas mahalaga na ang pisikal na kaanyuan kaysa sa tinatawag na inner beauty. Tingin ko talaga kasi hindi ako yung nature ng tao. Kaya ako nagpapaganda, as they say. Parang mas maganda na may tsura ka. Minsan pag feeling ko, wala ako sa mood. Feeling ko, hindi ako maayos tignan. It gets to a point na ang depressing niya. It will either make or break you. Kapag di mo na na-achieve yung gusto mong ma-achieve sa sarili mo, ang mangyayari kasi desperation, in despair ka, it will lead to depression. Yung mga tao na gusto nila yung mga clothes na mamahalin. For example, kasi they think that they look good in it kasi branded siya. To the point na kahit wala ng money for buying it, yun pa rin yung ginagawa nila. So it's not healthy anymore. Subsidize naman ng parents. More particular ako sa mga branded talaga. Ayoko nang hindi branded. Peer pressure siguro. You have to consider din yung iba't ibang disorder na kaakibat nito. Pwede kasi na obsessive-compulsive lang yung isang tao. Ang obsessive-compulsive o OC ay kadalasang tumutukoy sa pagiging masinop at pag-uulit-ulit ng paggawa ng mga bagay na maaaring trait o disorder. Ilan lamang sa mga ito ang paulit-ulit na pagsusuklay, pagharap sa salamin, at paghilamos ng muka. Pero kung nakaka-disrupt na sa iyong functions, nagiging abnormal na, nagiging disorder na. So, feeling mo vain na siya, pero hindi siya vain kasi sakit niya na yun. Meron ding tinatawag na narcissism at body dysmorphic syndrome, ang pagkakaroon ng mga gawa-gawang flaws sa sariling anyo at pagpuna sa maliliit na di ninanais sa katawan. Body dysmorphic disorder, yung tipong yung ang dami ng ginagawang surgery sa katawan para lang gumanda, wala sang satisfaction sa sarili. Pag sinabi kasi narcissistic, yung pagiging self-centered, parang sarili mo lang ang magaling, ikaw lang ang bida lagi. Pero gusto man nilang maging bida, kabaligtaran ang tingin ng nakapaligid sa kanila. Para bang too much self-confidence, diba? Ang dating sa ibang tao, parang ang angas naman itong taong to. May prejudice na kagad sila na itong taong to dahil nagme-makeup siya, maarte siya. Isipin mo nga, nakaka-boost ng confidence, di ba? Pero, yung mga tao naman, pilit pinapababa yun dun sa mga pinagsasabi nila na hindi maganda. Sa halip na maging conscious sa sasabihin ng iba, ang dapat nating pagtuunan ay ang ating pagpapahalaga sa sarili. Tagurian ka mang banidoso o hindi, ang mahalaga ay may kumpiyansa ka di lamang sa iyong kaanyuan, kundi pati na rin sa iyong mga kakayahan. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.